Magandang araw po, mga kapatid, mga kaibigan. Puri ng Diyos na muli po tayo magkakasama na makapag-aral ng kanyang mga buhay na salita. Ito po si Pastor Boy na muling maghahatid sa inyo ng napakagandang mensahe ng Diyos para sa bawat isa. Ang mensahe pong ito ay binigyan ko ng title na When Pain Comes. Kapag dumating ang paghihirap. At ang scripture natin is found on the book of Revelation, chapter 2, verse 10b. It says, Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Sandali po tayong manalangin. Father God, in Jesus' name, salamat po muli sa pagkakataon ito na magkakasama kami na lumalapit sa iyo. Patnubayan niyo po kami na ituon ang aming isip at ang aming puso sa iyo lamang. At wala sanang maging hadlang sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Hiling ko po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa. Panginoon, kayo lamang po ang maluwalhati at mataas sa mga sandaling ito. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So mga kapatid, ready na po ba tayong makinig? Alam ko, most of us eager. Dahil anong sarap talaga. We magiging blessing sa atin ang salita ng Diyos. So if you are ready, tell your someone next to you, to your left, to your right, I am ready and I will be blessed. Amen? So, ito po yung isang universal truth na alam ko. Alam nyo rin yan. Na once in our lifetime, minsan sa ating buhay, nakaranas tayo o tayo ay dumaan sa isang pagsubok, sa isang trial, sa isang pain. Whether it is emotional, physical or spiritual pain. At hindi rin po, hindi rin po maalis natin, na magtanong-tanong, may tumakbo sa ating isipan. At tanungin natin ang Diyos. Ito po yung tanong natin. Ito, natanong ko na rin po sa akin. Mismo ako na itanong ko na ito sa Diyos. Maaaring kayo rin. Minsan po tinanong mo ang Diyos, My God, why are you allowing me or my loved ones to suffer like this? Panginoon, bakit hinahayaan mo na dumaan ako o ang aking mga mahal sa buhay sa mga ganitong klase ng pagsubok? Kaibigan, kapatid, huwag po kayong matakot. Ang mensahe po natin for today is that about why we suffer. Hindi po tungkol dun sa kung bakit tayo dumaranas ng pagsubok, paghihirap. But, ang magandang mensahe ng Diyos para sa atin sa umaga ito is about the three principle, Three principle na maaari o makakatulong sa atin when we go through pain and suffering, whether it is emotional pain, physical pain, or spiritual pain. Are you ready to hear God's words? Okay, as usual, get your pen and your paper.
and write down these 3 principles. Okay? Principle number 1. When pain comes, pag dumating ng paghihirap, just remember, our God is with us. Ang Diyos natin ay kasama natin. No? Usually kasi, pag dumanas po tayo ng pain and suffering, we normally pray to God. Normally po mananalangin tayo sa Diyos at hihilingin natin na magkaroon kagad ng lunas, karakanakang relief, immediate relief sa nadarama natin, sa nararamdaman natin at that time. However, kapatid, as we all know, God answers our prayers in His own time. May sarili siyang oras kung kailan niya tutubunin ang panalangin ko, panalangin mo, panalangin ng lahat natin. In that case, no, may mga pagkakataon we don't receive instant or immediate relief, kasagutan. Maaari, dadaan tayo sa mga araw, mga linggo, mga buwan, or at the most taon. Dadaan tayo, mag-journey tayo in troubled times sa magkanyang klase ng panahon until such time na our prayer, your prayer is answered by God. Right? Ang mas mahirap lang po dyan, yung isang araw, 2 araw, we can bear with that. Kaya natin yun pero when it comes to weeks, months, taon, magwawonder na tayo. Mag-iisip-isip na tayo na bakit ang Diyos? Why God hasn't intervened yet? Bakit parang natutulog ang Diyos? Hinahayaan niya ako dito. And then, kung questionin mo na sarili mo, Panginoon, o sarili mo, what have I done? To deserve this type of experience. Bakit, Panginoon? Ano bang nagawa ko? Kung bakit ngayon dumaranas ako ng paghihirap? And then, minsan mauwi pa, no? Na we question God. We question God na iisipin, Panginoon, totoo bang mahal mo ako? Totoo bang nagmamalasakit ka sa akin? Bakit, Panginoon? Bakit? Why, God? Para bang inabandon mo na ako? Na hindi na kita makita? Kahit saan kita hanapin? As if, nararamdaman mo during that time na you feel isolated from God. Kapatid, it is common and natural, no? Na you feel isolated away from God, no? Kung dumaranas ka na ng pain, ng suffering. But let me tell you, the Bible assures us na when pain comes, God is with us. Amen. Hallelujah. Nagdududa ka pa ba? Ngayon kung nagdududa ka na totoo ang prinsipyo ito, let me give you a biblical illustration. Look at Luke chapter 24, no? Verses 13 to 35, and we will put emphasis on verses 15 and 16.
Alam niyo po, excuse me po, ang passage po nito is about yung pong dalawang magkaibigan. These men are followers, no, of Jesus. Naglalakad po sila. They were walking towards a village, Emmaus, no? At sila rin po, no? Bago nangyari ito, nandun sila sa Jerusalem. They were in Jerusalem. At kitang-kita, no, ng kanilang mga mata kung paano yung Panginoon nila, how their Master, how Jesus Christ was crucified. Devastated sila eh. At that time, nung nakita nun, talagang lugmok sila. Depressed. Upset. Call whatever term you like it. Pero ganun po. No? At hindi lang po iyon. Ito pong incident na to happened 3 days. Doon po sa crucifixion of our God, of their Lord Jesus Christ. And what upset them more is nawalan sila ng pag-asa that Jesus Christ had been raised to death. Nabuhay na magmuli ang Panginoon. Gaya na kanyang pangako. Wala silang nabalitaan. Wala rinig man lang na ganun, na nabuhay na magmuli ang Panginoon. So, they were hopeless, depressed. At ang sabi nila, let's go home, balik na lang tayo sa dati nating buhay. But, habang naglalakad po sila, no? Habang naglalakad po sila, something marvelous happened. Sabi po dyan sa Bible, ano? In verses 15 and 16, it says, as they talk and discuss these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Wow! Habang pala sila ay naglalakad, no? Hindi nila namalayan kasama nila ang Diyos, kasama nila si Jesus. Ito pong mga tao ito, tiyak ko, at that moment, they were grieving from emotional pain and spiritual pain because of Jesus' death. Pero hindi nila alam, mula sa unang hakbang nila, Jesus was walking right along with them the whole time. Praise God. Wow. During their time of anguish, no? Nung mga panahon na sila ay naghihinagpis, nawala ng pag-asa, si Jesus po was next to their side. Wow! Mga kaibigan, mga kapatid, remember this. When pain comes, God is walking along with us. Baka hindi nga po ganun ang instance eh. No? Na baka habang naglalakad ka, just like the song, Footprints in the Sun, sabi mo, Lord, bakit itong masaya ako? 4 na footprints ang nakikita ko. Ngayon, meron akong dinadaanan na pagsubok, paghihirap, 2 na lang. Iniwan mo ba ako? My friend, my brethren, hindi ka iniwan ng Diyos. Bagkos kinarga ka niya, pinasang ka niya sa may balikat. See? God is with us. Bakit? Because we are His children. Mga anak tayo ng Diyos. At mahal na mahal niya tayo. At hangad niya ang the best for us. We must realize then that our sovereign God was watching over us and is doing what is best for us. Amen. Hallelujah. Praise God. So, naintindihan niyo po yung principle number 1.
Amen. So we go to principle number 2. When pain comes, God's timing is perfect with His assistance. Sa panahon daw po ng paghihirap, tandaan natin, ang ayuda o yung assistance ibibigay ng Diyos, darating sa iyo, matatanggap mo sa tamang oras, because God's timing is perfect. Diba sabi ko nga, ganito tayo pag tayo nakadanas na yan ng paghihirap, ang nais kagad natin na alisin ng Diyos yung nararamdaman mo. Magkasakit ka nga lang ng ngipin, di ba? Iiyak-iyak ka na, sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, tanggalin mo na yung sakit, hindi ko kaya. Yung hinihiling mo, natanggalin yung sakit ng hipid mo, inabot na ng 1 linggo. See, di ba? Yung pinagdaanan mo, agony, ang hirap. Kasi iisipin mo, ang bagal naman. Bakit ganun ang Diyos ko? Ang bagal naman tumugon sa inilapit ko sa Kanya. Listen, my brethren. Siguro, akala natin, mabagal tumugon ng Diyos. But I will emphasize on it. Always po, ang timing ng Diyos is perfect. Guess nyo? Duda pa kayo? You have doubt? See. Sige, another biblical illustration para ganap yung mga graphs kung anong ibig sabihin ng principle 2. Tingnan nyo po, no? Yung story ni Martha, ni Mary, and their brother Lazarus as told in John 11. No? Sabi po dyan, no? During Jesus' early ministry, naging close friend niya itong magkakapatid na ito, Martha, Mary, Lazarus. Doon nga sa verse 5, no? Sa John 11:5, sabi dyan Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. See? Yung adjective na ginamit, love. Kasi malalim yung samahan nila. When one day, Lazarus get very ill to the point of death. Nakasakit si Lazarus. So Martha and his sister Mary decided na padala natin ng note si Jesus. At ang sabi nga po sa note, no? In verse 3, Lord, the one you love is sick. See? Maka-antig damdamin dyan. Panginoon, yung minamahal mo, may karamdaman. So, napadala nila ng note, naibsan yung pangamba, at napilitan nyo ng pag-asa na Jesus will respond immediately. However, ito po yung masakit, bumilang muna ng araw bago nakarating si Jesus sa tahanan na magkakapatid nito. And it was too late. Late na. Kasi Lazarus is already dead. Sabi nga ni Martha, nung pagkakita niya kay Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Jesus, kung maaga ka lang dumating, hindi ka late, buhay pa siguro si Lazarus. May karapatan ba si Martha na magalit sa Diyos dahil late ang Diyos? O didiretsahin kita, ikaw ba may karapatan na magalit sa Diyos? Na one time, si Judith papunta sa inyo, nanghingi ka ng ayuda sa kaibigan mo at nangako naman ito na bibigyan ka.
Ang problema nga lang, Martes darating si Judy, dumating din yung ayuda mo eh. Martes din, 3 weeks after. Hindi, sasabihin ng kaibigan ko, pasensya ka na, ngayon ako nakadaan. May karapatan ba akong magalit? Nasasabihin mo, para ano pa yan? Wala nang saysayan. 3 linggo na kami walang kuryente. 3 linggo na kami walang tubig sa gripo. 3 linggo na kami halos hindi kumakain. Ganun po yung tumatakbo sa isip ni Martha. Late ang assistance ni Jesus. At ito po, but in verse 43, he said, Jesus performed one of His most dramatic miracle. No? Ano po yung miracle na ito? When He called Lazarus, no? out of the tomb. Wow! Kamangha-mangha talaga ang ginawa ni Jesus. I tell you this, Jesus was not late after all. Hindi po late si Jesus. He came on the precise moment necessary to fulfill God's purpose through Lazarus. Yun yung kapatid. Never maging late ang ating Diyos, si Jesus Christ. Dumarating siya sa tamang oras upang maganap ang kalooban ng Diyos. Sa kwento natin o Lazarus, maring sa'yo rin yan. No? Dahil, sabi po natin, no? Sa kwento po natin on verse 45, sinabi rito, dahil nasaksihan ng maraming Hudyo ang pagbuhay ni Jesus kay Lazarus, sila ay nanampalataya. Sila ay naniwala. Amen! Ganun pala eh. So tayo, wait lang. Kung kayo dumadanas ka ng paghihirap, wait lang tayo kasi ang ayuda ni Jesus darating sa tamang oras. You see, brethren, God is never late when it comes to Him handling our painful situation. He's always on time. Ang oras niya, hindi natin oras. When we suffer, no? There is a great possibility na ginagamit siya ng Diyos. Yung sitwasyon mo ngayon, kapatid, ginagamit siya ng Diyos. Katulad sa nangyayari sa amin, sa pamilya ko sa mga oras na ito. Ginagamit ng Diyos yung karamdaman ng aking mga bahay to fulfill His purpose. Isa-isa po yan. Because of that, isa-isa po, nakita ko na ito pala, kaya pala medyo parang akala ko late. Hindi pala. On times, Jesus Christ, meron na siyang gustong gawin sa aming mga buhay, sa pamamagitan ng aking may bahay. Ginawa niya for His purpose at para na rin sa ikabubuti ko. Praise God. Amen. Thank you, Lord. So, nakuha niyo po ang principle number 2. And then we go to the last principle. Principle number 3. When pain comes, the most important thing you do is keep our faith and trust in God. Pag dumating po ang paghihirap, ang napaka-importanting gagawin natin is manampalataya tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Bakit ko po nasabi yun? Hindi ko po yung sarili. Sabi po yan ng Biblia, may sinasabi ang Biblia dyan. In Hebrews 11:6 it says, basa, and without faith, it is impossible to please Him.
For he who comes to God, sabi nga, must believe that He is and that He is a rewarder of those who seek Him. Amen. Kaya ganda naman ng pangako na kapaloob sa talatang ito. Doon sa mga nagdududa pa rin, let me tell you another biblical illustration to prove that principle number 3 is correct. Halos lahat sa atin po kilala natin si Job, his story. Once upon a time, masagana ang buhay ni Job. Nasa kanya lahat. Meron siyang masayang pamilya, meron siyang wealth, marami siyang alipin, may mga kawan siya ng baka, ng tupa. At dahil dito, nakita ito ni Tanim ng ating kalaban. Sabi niya sa Panginoon, sa panunggal, God, alam mo, yang si Job, kaya lang nananampalataya sa iyo yan dahil pinagpapala mo. Tingnan natin, aalisin ko yung lahat ng pagpapala. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Satanas, gawin mo lahat ang gusto mo para patunayan na si Job ay tapat sa akin. Maliban lang ang kanyang buhay, huwag mong gagalawin ang buhay mo. So yun nga po, to make the story short, nawala ang pamilya ni Job, ang kanyang mga anak na babae, anak na lalaki. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang alipin. Hindi pa yan natatapos. Nagkaroon siya, tinubuan siya ng source. Sabi nga tumubo ang mga bukol sa buong katawan ni Job, ni Job. Sabi nga ng isang yung kaibigan kong pastor noon, sabi niya, kung paano niya i-describe si Job, sabi niya, si Job, ang description niya ay isang bukol na tinubuan ng Job. Baliktad, imbis na si Job tinubuan ng maraming bukol, ito, yung maraming bukol, tinubuan ng Job. Yung description niya na lahat. See, kung kayo po, can you picture kung kayo nandun, piksa ang ngalang na isa, hindi mo na alam ang gagawin mo. Yung buong katawan, si Job. Siguro pag nangyari sa inyo, ganito. Normal reaction niya, nasasabihin mo, Panginoon, bakit nangyari sa akin to? Tapat naman ako sa iyo. Bakit ganito? Nawala ang lahat sa akin. Nigyan mo pa ako ng sakit sa katawan. Normal po, no? Na siguro sasabihin mo, kung ikaw nandun, ayoko na sa iyo, Diyos. Di ka naman totoo. Binawi mo lahat ang kasaganahan ko. Tapos ngayon, binigyan mo pa ako ng sakit. Ayoko nang manampalataya sa iyo. Normal po yan, normal, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Normal reaction niya ng isang tao. Pero, eto po, tingnan niyo po ang naging reaksyon ni Job. No? In Job 1:2, nandiyan po yan. Ang ganda po, no? Did Job lose faith sa Panginoon? Ito po, ang sabi po siya. The Bible says that Job fell to the ground and worshiped God. Amen! Wow, that was a sign of a man who has great faith in God. No? Na kahit na his life is full of pain and agony, nagawa pa rin niyang i-worship ang God. Yun po ang summary ng principle number 3. Faith. Be faithful. Remember, brethren, when pain comes,
we must never give up on God and our faith dahil iba ang Diyos natin. Amen? Amen? Sabi nga rito sa ating scripture, ganda to eh. No? In Revelation 2:10, it says, be faithful even to the point of death. Wow! Maksyon, maging manatili ka sa iyong pananampalataya kahit na nandun ka na sa bingit ng kamatayan. Ganun ang nais ng Diyos. Ganun ang nais ni Jesus. Kasi nangako siya, no? Sabi ni Jesus, He will give us the crown of life. Hallelujah! Wow! Kung tayo lamang ay we be faithful, magkakaroon tayo ng double reward. May reward tayo dito sa lupa at meron tayong heavenly reward. Sa lupa po, tingnan natin. Kaibigan, kapatid, siguro ngayon, no? Katulad ko po, ilang taon na. Parang asawa ko na eh. Yung diabetes ko. Tagal na namin nagsasama. Pero, wala lang yan. Hindi ko na iniisip kasi ang sabi ng Panginoon, by the stripe of Jesus on the cross, we are healed. Amen. Ito po, ako po'y pinagaling na ng Diyos. Alam ko yan, pinagaling na ako ng Diyos. Eh kayo, ano lang karamdaman nyo? Paghawakan mo ang pangako ng Diyos. Ngayon, kaibigan, kapatid, sa mga sandaling ito, you are going to an emotional pain. Ano kayo? Lugmok ka, malungkot ka. Tandaan mo kayo, kapatid, may pangako rin ng Diyos sa iyo. Ang sabi niya, be faithful, and I will give joy to your heart. Amen? Joy, manampalataya ka lamang at pupunuin ng Diyos ng kasiyahan ang puso mo. Mukod ka na. Eh ngayon, kapatid, madali lang yan. Kakamubon, madali na yung sakit niyan. May mga gamot siya. Eh paano ako? Paano ko ngayon? Hindi ko alam. Wala akong trabaho, hindi ko alam kung paano kong pakakainin ng pamilya ko. Kapatid, para atang namamalitan ka sa Diyos mo. Remember this. Sabi ng Panginoon, I will give you an abundant life. Amen? Hindi lang basta buhay ang binigay sa iyo ng Diyos. Abundant, masagana. Nagdududa ka pa. Nagdududa ka pa na wala kang ipapakain sa pamilya mo. Si Elias ka, hinatira na kuha ng pagkain. Yung mga ibon na pinapakain ng Diyos, ikaw pa. Ganun kayo kamahal ng Diyos. Ang ninanais lang ng Diyos, gaya po natin talata, be faithful even to the point of death. Kaya ngayon, kaibigan, kapatid, alam mo na, i-handle when pain comes. Bilang pagwawakas, uulitin ko po, not one of us is exempted to the truth that we are going to suffer in one way or another. Maring paghihirap po, iba sa paghihirap mo, pero lahat tayo dadanas niyan. At when pain comes, 3 things to remember. 1, God is with us. 2, God's timing is perfect in terms of His assistance. And number 3, just keep your faith because it is important to God. Manalangin po tayo.
Dakilang Ama, salamat po muli sa sandali pong ito. Marami pong salamat sa buhay mong mga salita. Patuloy na pagtibayin ito sa aming mga buhay, maging malaking bahagi. Nagigit pa namin pagkakakilala sa iyo, O Diyos. Akin pong itinataas sa inyo, aking mga kapatiran sa BLCF, at ang kapwa ko mananampalataya, no? Na Panginoon, patuloy mo tugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa kanila. Maging ang mga pangangailangan po nila, maging ito man ay daily provisions, Panginoon, pang-araw-araw na kanyang pangangailangan. Emotional relief, O God. Maaaring ito'y kagalingan sa kanilang karamdaman o simpleng pag-iingat mo lang sa kanilang paglalakbay o kasihan sa kanilang mga puso. Lord, ipagkaloob mo sa kanila ito. Panginoon, sa sitwasyon meron kami ngayon, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan sa lahat ng gagawin namin sa araw-araw. Sa panahon ng pagsubok, Lord, patuloy nawa kaming manampalataya sa iyo. Maging sa amin, sa mga tao na nakikinig ngayon sa mga sandaling ito, na nais matama ang tunay na kaligtasan. Ngunit may alinlangan kung sila ba'y ligtas na o hindi. Dalangin ko, O Diyos, na sa tulong ng banal na Espiritu, kumilos ka sa bawat isa. Mangusap ka, O Diyos, nang bago kami maghiwalay sa umagang ito, magkaroon sila ng katiyakan sa kanilang kaligtasan. Panginoon, muli po ay salamat sa buhay mong mga salita na nagpatatag, Panginoon, nagbigay sa amin ng kasiyahan upang patuloy na kumilos, upang patuloy na maglingkod sa iyo, O Diyos. Ama, sa umagang ito, muli salamat sa iyong mga buhay na salita. Sa iyo po ang papuri at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala at pananampalataya. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Kapagpalang umaga po sa inyong lahat, naway patuloy tayong mag-ingat. Salamat po sa mga panalangin niyo sa aking may bahay. Puri ng Diyos, malaki na po ang improvement niya. Salamat po muli.